Magandang araw mga bata, mabuhay sa ating aralin sa Sibika. Ngayon, ating pag-aralan ang pagkakaiba ng kalagayan ng sariling komunidad ngayon at noon. Sa nakaraang aralin ay pinag-aralan natin ang tungkol sa pagbabago sa pangalan ng sariling komunidad. Sa araling ito, pag-aaralan naman natin ang pagkakaiba ng kalagayan ng sariling komunidad ngayon at noon sa pamagitan ng makikilala natin ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Bago yan, atin munang hulaan ang mga sumusunod. Tukuyin ang bawat larawan kung anyong lupa o anyong tubig. Una ay ang bulkan. Ito ba'y anyong lupa o anyong tubig? Ang tamang sagot ay anyong lupa. Ang dagat, ito ba'y anyong lupa o anyong tubig? Ang tamang sagot ay anyong tubig. Ang karagatan, ito ba'y anyong lupa o anyong tubig? Ang tamang sagot ay anyong tubig. At ang talampas, ito ba'y anyong lupa o anyong tubig? Ang tamang sagot ay anyong lupa. Ano nga ba ang tinatawag na anyong tubig? Ang anyong tubig ay hugis o forma ng kabuuan ng isang katubigan. Una ay ang karagatan. Ang karagatan ang pinakamalaki, pinakamalawak at pinakamalalim. Matatagpuan sa dakong silangan ng Pilipinas ang karagatang Pacific, kanluran ang karagatang Atlantic at ang kapaglalakbay rito ang malalaking barko. Pangalawa ay ang dagat. Ang dagat ay bahagi ng karagatan. Naglalakbay din dito ang malalaking sasakyang pandagat, dagat China, dagat Celebes, at dagat Sulu. Marami ring pagkaing dagat ang makukuha natin dito. Pangatlo ay ang look. Ang look ay bahagi ng dagat na halos naliligid ng lupa. Dito dumadaong ang malalaking sasakyang dagat. Ang paglubog ng araw ay magandang panoorin sa look ng Maynila. Pang-apat, ilog. Ang ilog ay mas maliit sa dagat. Karaniwang galing sa bundok ang tubig at umaagos ito patungo sa dagat. Ang ilog Cagayan ang itinuturing na pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Ang Rio Grande sa Mindanao ang pangalawa sa pinakamalaki. Panlima ay ang talon. Ang talon ay nagmumula sa mataas at matarik na bundok na bahagi ng bangin. May mga talon na napagkukunan ng enerhiya o lakas. Talon ng Maria Cristina sa Lanao del Norte at talon ng Tinuyan sa Surigao del Sur. Pang-anim, lawa. Ito ay napapaligiran ng lupa at matabang ang tubig. Lawa ng taal na may maliliit na bulkan sa gitna. Matatagpuan ito sa Batangas. Ang lawa ng Buhi sa Bicol, lawa ng Mainit sa Surigao del Norte at lawa ng Nawan sa Oriental Mindoro. Pampito, bukal. Nanggagaling sa ilalim ng lupa ang tubig. Ilan sa mga tanyag ng bukal ay ang bukal ng Pansol sa Laguna at bukal ng Tiwi sa Albay. Pangwalo ay ang gulpo. Ito ay bahagi ng karagatan na karaniwang nasa bukana ng dagat tulad ng Look, halos naliligid din ito ng lupa. Kilalang gulpo sa Luzon ay ang gulpo ng Lingayen sa Pangasinan, gulpo ng Ragay sa pagitan ng Quezon at Camarines Sur at ang gulpo ng Albay. Pangsyam, kipot. Ang kipot ay isang makitid na nagdurugtong sa dalawang malalaking anyo ng tubig. Ang kipot ng San Fernando at kipot ng Surigao ay mga halimbawa nito. Anyong lupa. Ano nga ba ang anyong lupa? Ang anyong lupa ay hugis o forma ng kabuuan ng isang kalupaan. Una ay ang kapatagan. Ang kapatagan ay malawak at patag na lupain. Magandang taniman ito ng mga palay, mais at gulay. Ang gitnang kapatagan ng Luzon ang isa sa mga kilalang kapatagan sa ating bansa. Pangalawa ay ang bundok. Ang bundok ang pinakamataas na anyong lupa. May mataas ito or mas mataas ito kaysa sa Borol. Ang bundok Apo sa Ilomabis, lungsod ng Kidapawan sa Hilagang Cotabato ang pinakamataas sa ating bansa. Pangatlo, Borol.
Ang burol ay isang mataas na lupa, ngunit mas mahaba kaysa sa bundok. Hugis pabilog ang itaas, magandang pastulan ng mga hayop. Ang Chocolate Hills sa Carmen, Bohol ang pinakatanyag sa Pilipinas. Susunod ay ang bulkan. Ito ay may bunganga sa tuktok, may mga panahong dumarating na aktibo ito kaya pumuputok. Nagbubuga ng kumukulong putik, abo, lahar at malalaking bato. Tanyag ang bulkang Mayon sa Albay dahil sa perpektong hugis nito at ang bulkang Taal sa Batangas na ituturing na pinakamaliit na bulkan sa bansa. Susunod ay ang Bulubundukin. Ang bulubundukin ay binubuo ng dalawa o higit pang magkakarugtong na mga bundok. Matatagpuan ang mahabang bulubundukin ng Cordillera, Caraballo at Sierra Madre sa Luzon. Nasa Mindanao naman ang bulubunduking Diwata. Susunod ay ang lambak. Ito ay isang patag na lupa sa pagitan ng mga bundok. Ang lambak ng Cagayan sa Hilagang Luzon ay kilalang taniman ng tabako. Ang lambak ng Trinidad sa Benguet ay kilala namang taniman sa sari-saring gulay. Sa Mindanao, kilala ang malalawak na lambak ng Timog Cotabato. Susunod ay ang pulo. Ang pulo ay napapaligiran ng tubig. Ang Pilipinas ay binubuo ng 1,000 or 7,107 mga pulo at masigit pa sa kasalukuyan. Ilan sa mga pulong dinarayo ng mga turista ay ang Boracay, Camiguin at Siargao. Susunod ay ang talampas. Ang talampas ay isang patag na lupa sa itaas ng bundok. Kilalang talampas ang talampas ng Benguet. Dito nagmumula ang sari-saring gulay na dinadala sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ngayon, tayo naman ay dumako sa pagsasanay. Tukuyin ang anyong lupa at anyong tubig sa pamayanan. Ito ay bahagi ng karagatan na karaniwang nasa bukana ng dagat. Ito ay ang gulpo. Bundok, ang pinakamataas na anyong lupa. Kipot, makitid na nagdurugtong sa dalawang malalaking anyong tubig. Bukal, ang tubig nito ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Talon, ito ay nagmumula sa mataas na lugar na umaagos pababa. Urol, hugis pabilog, ang itaas nito at mas mababa sa bundok. Ang anyong lupa ay hugis o forma ng kabuuan ng isang kalupaan at ang anyong tubig ay hugis o forma ng kabuuan ng isang katubigan. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli, paalam!